Senator, kamusta po ang mainit na pagtanggap po ng mga taga Padre Garcia? Ay, naku, talagang natutuwa po kami. Actually, this is my third time, I think, na napunta dito sa Padre Garcia. Pero first time ko pong mag-participate doon sa parade and then dyan sa mga ibang mga festivities. Because you know, this is 75th Foundation Day pala of Padre Garcia. So natutuwa po kami. Siyempre, in-invite kami ni Mike Rivera, the gubernatorial candidate, because Mike is LP candidate. I'm also LP, and at the same time yung sa ML. Because yung ML, Mamamayang Liberal Party List, is the multisectoral wing or arm of the LP. Pero ano pong inaasahan ng bansang Pilipinas sa pagbabalik po ni Senator De Lima sa political scene? Okay. Hindi po ako babalik bilang senador. Babalik po ako kung palarin bilang party list representative as part of Mamamayang Liberal. Siyempre, that is sectoral multi-sectoral. So, ang focus namin would be the various sectors that we represent. Women, children, farmers, fisher folks, workers, indigenous peoples, urban poor, LGBTQ plus community, and senior citizens. So, ang focus po talaga namin, each of these sectors ay gagawa po kami ng priority legislation. At syempre, yung aking mga core advocacies, alam niyo naman kung mga ano yon, human rights, yung karapatang pantao dahil naging CHR chairperson po ako. And of course, justice, because I used to be the DOJ justice, and social justice. Ma'am, paano nyo po i-comment yung role ng Quadcom ngayon? Ay, malaki ho yung ang nagiging. Actually, nung una po, nagdududa ako tungkol sa Quadcom. I was kind of skeptical and pessimistic na meron niyang matutunguhan. Akala ko kasi noon, puro lang politika yan. But now I realize the way that ang dami ng mga naglalabasan dyan, ng mga importante, ng mga revelasyon, kasi yung mga testigo ngayon, hindi natakot, diba? Kaya lumalabas na sila. So maganda, kasi dapat naman talaga malaman ng buong bayan, ng buong bansa, yung mga pangyayari noon, na alam nyo naman na isa ako sa mga pinakauna that raised that issue about the extrajudicial killings, lalong-lalo na. So natutuwa ako ngayon na parang nagkakaroon na ng direction, and meron silang mga panukalang batas na final o papafile, like for example the anti-EJK bill. Yes po. Yung malaking bagay po yun. Tapos yung mga admissions under oath ng dating Pangulo. Yes po. Na talagang that should be binding. Mahirap nang lusutan niya yun eh. Babalik ba ulit kayo, Senator? Hindi po ako as senator. Yes ma'am, babalik ba ulit kayo? Invite ba yung kayo? sa mga Quadcom hearing? Sa ngayon po, wala pa po ako natatanggap na imbitasyon for the next hearing. I don't even know when is the next hearing. Any comment po doon sa nag-viral na ginawang kissing scene doon sa inyong Ay naku, hindi na ho natin dapat yung pinapansin. Alam naman na fake naman yun. Sino pa ba naman niniwala to? Robert Michael Jimmy. Okay. Ano po comment ko dun sa sinasabi ni PBBM na hindi na kailangan i-impeach si VP Sara? Okay, siguro. Okay, hindi natin alam kung bakit ganyan ang nagiging posisyon ng Pangulo. Pero siguro naman, hindi naman pwede na magpigilan kung sino man yung mga gusto na mag-file. Because alam niyo naman, sa saligang batas, pwede itong i-file ng isang member of the House or private citizen or citizens kapag may endorsement galing sa isang member. And pwede rin ng diretso from the House itself kapag ma-garner nila 1/3 votes. Now, huwag naman sanang pigilan yung mga gustong mag-file ng impeachment. Karapatan nila yan. Tsaka yung mga issues na naglalabasan, mga seryoso po yan eh. Hindi naman pwedeng kalimutan na lang. Lalo na, we're talking about the second highest official of the land. The second most powerful official of the land. At nakikita natin yung asta niya. Nakikita natin yung mga ginagawa niya. Tapos nakikita din natin sa mga various hearings na yan. Lalo na sa Committee on Public Government and Public Accountability, Committee on Good Government and Public Accountability, sa mga budget hearings. Nung una, ayaw nga niya humarap. At hindi siya nag-i-explica ng maayos. Hindi niya sinasagot ng diretsyo. Yung mga issues na yan, ng alleged misuse of a confidential intelligence fund, among others. And then, hindi pa natin pinag-uusapan yung naging talaga namang
nakakagimbal, first time in our history na merong gano'n, na openly ay magsasabi ng gano'n, pinapapatay niya kung meron daw mangyari sa kanya. Nakakaano yun nakakabahala, it's very disturbing. Na hindi naman pwedeng pabayaan lang yung lumampas kasi nasasanay sila ng gano'n. They think they're above the law. Yes. Yun lang naman tungkol. It's all about the rule of law and accountability. Salamat po. Salamat po. Wala po kayo mensahe na wala sa ating mga kababayan. Last na po. Ang next year's election po, napaka-crucial. Sa tingin ko, napaka-critical. Sa tindingan ng mga pangyayari ngayon at the political front. Diba, yung mga pag-aaway na yan, tsaka yung mga revelasyon na yan. So, sana po mga kababayan natin ay maging maingat at maging very discerning dun sa kung sino man ang mga iluluklok nila sa iba-ibang pwesto. Kailangan ho natin yung good governance talaga. Kailangan natin ng mga leaders that are who adopt and exhibit and practice good governance para ho mabawasan yung maraming mga problema ng bansa natin. Maraming salamat po.